Hello guys! Magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat na kahit saang sulok po ng mundo. Ayan, welcome back sa YouTube channel namin ni Papa Bits. For today's video, yan po yung mga bata naggugupit ng mga damo. Yan, pinalitan nila yung Papa Bits nila. Kasi maaga pa si Papa Bits gupit ng mga damo hanggang dito po sa likod, na samantala naman po tayo is naglalaba. Hindi lang po ako nakapag-video kay Papa Bits kanina habang naglilinis po siya dahil naka-sounds po siya. Ngayon, pinatay na po niya yung sounds niya, kaya naman po tayo nag-video. Tas papasukin pa dyan ni Sia kasi si Sia lang po yung sakto dyan. Tas naglalaba pa naman ako, parang nakakaano pa tayo, kakasagabal. Mamaya maya na yan pag matapos, at saka hindi na mainit. Yan si Pinsoy, nagkakagkag po siya. Yan, nakapanghangir na po tayo, pero meron pa tayong nilalabhan. Tapos maliligo pa po yung dalawa. Si Crislin tapos na yan maligo kasi maga ko pa yan pinaligo dahil akala ko early pa dadating dito yung nagtuturo sa kanya. Hanggang ngayon hindi pa naman dumadating, mag-alas 10 na. So ayan, nagupit lang muna siya. Sabi ko wag dyan sa mainit dahil magmamaangtod sa waray, mag-aamoy pawis. Tas yan, nilabhan ko yung mga sapatos nila sakaling meron sila dyan pwedeng gamitin sa play din nila. Ito po, yung kay Pinsoy po dito rubber shoes is 3. Ayan, nahulog na, nilabhan ko. Tapos yung pagka ko bilad, pinataob ko lang para yung tulo ng tubig is dire-diretso, para hindi po mag-stuck dyan sa apakan. Yan, mainit pa yung pwesto dito. Paya magunting imtil ito. Tas yan na ginawa po yan ni Papa Bits na kagkag sa waray. Aywan ko sa Tagalog kung anong tawag dyan. Ha? Nahalaba. Sige. Yan. Yung nagsasabi po kay Pinsoy, nasabi sa isang araw daw sa vlog ko, yung bandage siya is nasa right. Tas ngayon naman ko is nasa left. Sabi ko naman, ha? Bakit ginudyok lang po ba yung bandage ni ni Pinsoy? Yan. Tingnan nyo po ng mabuti. Yan. Nandyan yan sa left, hindi sa right. May nabasa lang ko po sa comment, sabi kahapon daw sa vlog yung bandage ni Pinsoy is nasa right ba yun? Sa right. Tapos ngayon ko is nasa left. Paano nangyari yun? Iniiba-iba. Tingnan nyo lang po ng mabuti yung yung nag-comment po, yung nag-comment po kung nasaan banda yung bandage ni Pinsoy. Hindi naman yan po gawa-gawa lang na binabandage, linalagyan ng bandage. Maliwalas ang paligid. Morning po sa lahat dito sa Pilipinas. Magandang araw din po. Yan. Pakangin muna tayo habang hinihintay po natin yung nakasalang pa sa washing machine. Tapos hinihintay din namin yung nagtuturo kay Crislin. Alas 10 na po yung oras, alas 10:15. Dahil po,
ganito po yun. Yung sport ni Chrislyn is swimming. Tapos yung nagturo po, pinagamit po siya ng surfboard. Sabi ko yun nga, parang naiisip ko din na swimming, bakit may surfboard? Kung surfing po yung sport, yun po yung merong surfboard. Hindi ko mabigkas po na anuhan po tayo na parang hindi ko tuwid yung surfboard na bigkasin, basta ganun. Tapos nung time na mag-practice po sila, sabi dalhin nyo daw yung props nila doon sa school para sa practice. So yun nga, dinala na ni Chrislyn, namangha yung lahat niya. Sabi, ba't nagdala-dala ka ng surfboard na malaki na swimming naman, tas yung surfing naman na sport walang dala? Parang nagulat. Sabi naman ng nagtuturo, ba't pinadala-dala ka ng ganyan-ganyan? So, sabi ko, naisip ko din, sabi ko, swimming kasi, bakit may surfboard na dala ginagamit si Chrislyn? So nung magsabi yung teacher nila, dahil nakapunta ako dun sa practice, sabi niya, nagulat daw sila sa dala-dala ni Chrislyn. Kilala naman nila yung nagtuturo kay Chrislyn, bakit pinadala-dala ka dyan? Pero okay na lang kung yan, okay lang kung swimming, surfing. Tas yun, chinat ko yung yung nagturo. Sabi ko, kilala naman siya. Nagulat si Ma'am Apple na may dala si Chrislyn na surfboard, kasi swimming daw yung sport niya, hindi surfing. Pwede man natin, kasi hindi naman mahirap yung turuan ng paglangoy, ganun. Kasi parang sa isip ko din, langoy, para langoy, tas gumaganon. Sabi ko sa kanya, ibahin na lang natin, kasi malapit na yung Friday nila. Sa Friday na po yung Friday. So nalilito yung bata kasi nagpa-practice. Hindi niya alam kung magsiswimming po siya, magsusurfing, ganun. Tapos yun, hanggang ngayon hindi pa nagpupunta yung nagtuturo sa kanya. Bayad na naman, nabayaran naman po siya kasi nag-advance. Nabayaran na po siya. Tapos siya po din yung mag-aayos kay Chrislyn. Ang inaano naman namin ito sa araw ng Friday, hindi din siputin si Chrislyn. Kasi yung nagtuturo, timing naman na po siya, nakapag-umpisa na ng pagturo. Kasi teacher din yun. Nakapagturo na po siya, timing din na sabay po siya na nakapag-umpisang magturo kay Chrislyn. Kasi siya po yung mahawak ng mga twiller sa CIS. Timing naman na pinatawag na po siya na pwede na siyang makapag-umpisa magturo sa sugod. Dahil isa din po siyang teacher. At kilala yun ni Jing. Ngayon, pati ako parang nalilito din. Paano yung ni Chrislyn sa araw ng lady? Ipapagpatuloy na lang yung pag-surfing niya. Tapos meron naman sport na surfing din, yung sa kanya swimming lang. Parang namanga din po ako na swimming, tas bakit may surfboard? Pasensya na po kayo guys. Hindi ko talaga mabigkas yung surfboard, ganun. Ilang kong surf powder, surf powder. No, wag na nating ulitin, tatawanan na naman po tayo dyan. Yung magaling naano lang po ako sa ipin ko, surfboard. Yan guys, mag-aral tayo ng diker ulit para tayo ng mga pronunciation.
Ang bilis ni Pinsoy maggupit ng magkuan kan siya tiil. Magupit din. Pinapaspasan mo. Mula pa kahapon yung paghintay namin sa nagtuturo. Kasi kapon chinat namin siya, sabi niya mga hapon daw siya pupunta dito dahil may utos pa daw yung yung principal sa kanya. Chinat ko siya ng mga 5 ng hapon, sabi niya hindi pa daw siya nakauwi mula nang utusan siya ng principal. Tapos hanggang mga 7 ng gabi, sabi ko, ang chat ko sa kanya, bukas anong oras ka pupunta dito. Hindi po siya nagsabi ng oras, ang sabi lang ugma na lang daw siya pupunta dito. Yung ugma po bukas. Sabi ko sige, kasi yung bata nalilito din kung ano po yung action niya sa kanyang swimming, sa kanyang sport. Kasi yan, magdadala-dala po siya ng surfboard na malaki. Rinintahan po namin yan. Buti na lang mura lang yung karenta namin, 150. Kasi ginagamit niya yan pag practice dito. Tas ang ending pala is hindi na kailangan. Meron naman binili si Mama Walin na parang abayan yung tawag. Sabi niya, siya naman nagsabi na hindi daw bagay kasi hindi daw niya magagawang ipaso-paso, irampa-rampa. Iwan? Man, pag langoy-langoy na la dida. Ikaw na la kuan dida, langoy-langoy. Hayan imo an practice nga ni awan din palit ni mama nga bagang kuan. Ako na lang po yung nagtuturo kay Christina. Swimming kasi wow. Yan po yung yung binili ng mama niya. Kasi nag-search yung mama in order yan. Gamit po ito sa pag-swimming. Sabi ko sa kanya, sige, ako na lang magtuturo sa'yo. Sige, itry mo dyan, itry. Langoy. Sige na. Doon, kasi maganda yung damo. Dyan. Kaya, nay, sugada, nay, tiyang dito, bagat malangoy ka. Siring, tapos sugad. 1, 2, 3, sige langoy. Tas, dyan. Pati si Sierra nandyan. Pwede na yan. Pero nag-reply na mga 10:30 daw siya pupunta dito. 18:15 na po. Nako, itawan na lang po natin yung stress. Ano ito? Pasulin eh. Ayan. Makain na yung mga worker. Ayan, ulam nila pansit canton at saka itlog. With pineapple juice. Tinitimpla pa po. Nagugas ka mo iyo kamot. Apple juice. Naririnig yung ingay sa sa ceiling fan namin. Yan, sila lang muna yung kakain. Mamaya-maya na tayo. Pahinga muna tayo saglit, pahinga. Tas ayan, nag-umpisa na po si Papa Pits na naman magpa-sound. Sabi ko, pahinaan mo lang. Kasi baka madinig sa vlog ko, makaka-copyright po tayo. Masasayang po yung ginagawa kong vlog or saka dadaldal. Masasayang la po kung makaka-copyright po tayo.
Ayan, nagpra-practice na si Chrislyn. Dumating din yung nagtuturo sa kanya. May sound sa kabila naman, oy. Iwan ko kung nadidinig. Isa ka mo tagi. Yan, tuyo. Ikaw. Balik pag yun. Storya na ha. Grabe. 4, 3, ay, grabe. Ali, 4, 3, 2, grabe. Go and bag and bag. Ano siya ba? Bag and bag and post. Back. Dito kami. Dito. Yan lang. W good. And go and bag and go. Ayan, alaunan na guys. Papunta po kami sa eskwelahan ni Chrislyn dahil practice nila. Ako po yung sasama. Dahil magtatanong-tanong po tayo kung ano po yung dapat gawin nila sa araw ng Friday. Dahil hindi po ako na-update kasi hindi naman po ako yung uma-attend ng practice. Yung papa niya. Hindi naman yung papa niya nagtatanong-tanong kung anong dapat, kung ano yung mga proseso. So, ngayon ako po yung sasama. Nandito na po kami sa eskwelahan. Ito po yung campus. Yan si Papa Bits, isinama ko lang muna. Sabi ko sama ka lang muna, wag kang tambay sa bahay. Kasi tulog lang ng tulog. Sama ka para ka practice din. Oh, may surfing daw ano. Oh, swimming kasi ang sayo, hindi surfing. Oh. Dito po yung practice nila sa gym. Hindi ka mabalikan. Darang gaping Diyos. Ayan, dito tayo sa taas para tayong reyna. Yan, medyo inuumpisan na pong ayusin yung stage nila. Yan po yung mga kasali sa Flady, Miss Flady. Mga dancer. Sobrang init. Yan, nagdala lang po tayo ng maliit na electric fan kasi hindi pa nakaandar yung ceiling fan dito. Masyado pang mainit. Filipino time. Alauna yung practice. Yan. Malapit nang mag alas 2. Oh my gosh. Yung mga kasali sa Mr. and Miss Flady. Yan, tingnan nyo. Parang mga ano na. Laro ng laro. Si Chrislyn is nandoon. Ayan, ikalawang balik natin sa practice sila Chrislyn. Hindi pa tapos. Kasi umuwi kami kanina ni Papa Bits dahil nagugutom po ako, kumain muna. Katapos balik kami uli dito, hindi pa rin tapos. Tsaka malis din kami ni Papa Bits. Nagpunta muna kami sa
Katmundaan, Katmundaan kasi naghanap po tayo ng stocking black. Iwan ko kung sakto ito kay Chrislyn kasi nahirapan talaga kung manap ng stocking dahil nagkanda ubusan na. Yan, hanggang ano lang po, hanggang tuhod lang. Iwan ko kung hindi masagwa tingnan. Yan, hindi pa sila tapos. Karamihan po sa stocking na tinda yung skin tone, tas brown. Kinakailangan naman na black yung gagamitin ni Chrislyn na stocking. Wala pong stocking na diretso parang panty, ganun ba, hanggang po sa biwang. Wala. Ito lang talaga yung ito lang yung available. Yan. Hindi nga umabot ng tuhod. Iwan ko lang kasi yung picture pang pang dalaga or pang matanda. Iwan ko lang kung ano ito kay Chrislyn. I-try ko lang po siyang ipasuot mamaya. Tag 38 lang naman po yung bili ko nito. Ayan, nandito na po kami sa bahay. Nakauwi na po kami ni Chrislyn. Tapos itrinay ko talaga yung nabili kong stocking, as in hanggang hindi umabot talaga sa sa tuhod. Hindi umabot. So itrinay ko yung binili kong medyas na ganito. Dalawa naman sila. Pinasuot ko sa kanya. So parang lampas hanggang dito sa may legs. So yun na lang yung gagamitin pagsuot sa kanyang flight attendant career. Kasi yung yung asan na ba yun? Hindi nagkasya. Talagang maiksi po siya, maiksi. Hanggang dito lang kay Chrislyn dito. Yung isang medyas, ayan, binabalot-balot ko na, sinasagregit. Hinahanda ko na para pag base ni Chrislyn is na po, isang na lang, isang hablutan. Yan po yung niya, sapatos. Tapos ito na po yung medyas na hanggang legs po. So sinasegregate na natin para pag nang magbibihis sa kanya, hindi na tayo maghahanap kung ano po yung kaparis. Tapos sayang po yung yung palda na binili ni Mama Walin, kasi Mama Walin lang naman po yung bumili nito, puti, dahil nakita po niya sa unang play day dyan sa CIS, yung mga sumali sa Mr. and Miss Play Day, yung nila yung Chrislyn, pag sumayaw ka sasayaw mo introduction number po guys. Yan, nakalimutan tuloy natin. Bumili si Mama Walin, ayan, puti yung introduction number dapat. Nakita lang po ni Mama Walin yan. So ngayon sabi ng ng play day, yung nag-handle na yung nila introduction number, yung suot nila pang taas, yung t-shirt nila na pang play day. Tapos yung pang baba, bahala na daw lang sila kung yung susuot nila, basta itim, kung jogging pants or leggings, short, ganun. Tapos white rubber shoes po. Sayang lang yan, hindi magagamit. Aantay na lang yan kay Sia. Pag si Sia yung sumali. Tapos ayan, pang flight attendant. Tapos ito naman yung pang swimming po niya. Swimming. Ayan na lang din natin.
para isahan na lang pag oras na, kasi nakakalito dahil yung gagawin nila introduction number una, tapos magbibihis sila ng school uniform attire, katapos ng school uniform yung career na nila. Yan. Meron pong meron pong silip. Yan, may silip po. Si Mama Walin, ito yung namili online po. Nagsidatingan na lang ito na dapat sa sa August 4 and 6 yung nila lady, hindi po na tuloy kasi saan na ba yun, may sombrero ito, nasaan ba yung sombrero nawawala, ay ito pala, yan, para sa swimming. So di kinakailangan talaga na humawak po siya ng softboard ganito, yan, parang lang sa atin guys, uniform, kasi blue din po yung natin, blue din yung t-shirt natin. Pwede pala ito sa akin, ayan. Sasagregate na lang po natin, ihahanda para pagbigay na lang sa nagbibihis sa kanya, na hindi na po tayo malilito. Hindi na po malilito pag magbihis na, oras ng pagbihis. Ayan, medyo dumidilim na yung mga hinangir natin is nakaano pa, nandyan pa sa labas. Pag tayo ang umalis, wala talaga. Tapos pa yun, yung uniform, pero gagamitin pa naman dahil mag-exam pa sila. Ito naman po yung jogging pants pang play din ni Chrislyn, pero yung t-shirt niya wala pa. Sabi sa 16 naman ngayon, hindi, 17. Iwan ko kung ibigay na sa 18 sa Lunes. Unang-unang nagbayad, siya pong nahuli na walang Tapos ito po yung jogging pants ni Sia, pang lady. Ito po yung binili ko sa sa Compostela, kasi yung in-order ni Mawalin na yan, maiksi. Parang kasya lang po kay Duday. Yan, maiksi talaga, ganito lang. So yung binili natin, ayan, ito medyo mahaba. Ayan, tingnan nyo naman yung diferensya. Ayan, yung diferensya. Isinuot yan ni Sia, parang pidal lang. Tapos yung kay Pinsoy, pink, naka-order naman po tayo. Iwan ko kung kailan ibibigay. Tapos ito, may wig din. Wig na inano ni Mama Walin. Kompleto yan si Chrislyn. Iwan ko kung magamit ito. Tapos meron palang eyeglass para sa, ewan ko kung para saan to, flight attendant siguro to, eyeglass. Para sa flight attendant pala itong eyeglass. Antipara. Ay nako, kakandara pa tayo sa araw ng Biyernes. Marami tayong bitbitin. Yan, ihahanda na lang natin. Tapos ito mayroong wig, pero yung mga bakla kumpleto naman sila. Parang hindi magagamit ata to ni Chrislyn. Yung wig pala na iniipit. Try nga natin. Try natin guys. Ay nako. Ngayon pa lang na na tayo. Paano bang nakanit? Nakanit po siya. Pero mahirap matanggal. Paano ba ipalabas ito? Yan pala. Tapos ayan. Paano ito guys?
naman to bagay sa atin dahil mahaba naman yung buhok natin. I-try nga natin guys, i-try. Straight yung buhok natin. Ay nako, nalulukan na lang tayo. Try. Sumasabit. Nalakpag-wig lang. Tapos yung kaparis ng ano ni Chrislyn, ayan, swimming, yung sapatos. Nasa ano po ito ni ano ni Mama Walin nung magpa-dala po siya ng balikbayan box. Tapos bukas, buwan ng wika, ito po yung susuotin ni Chrislyn. Tapos ito naman po yung kay Sir. Hindi ko na lang ito dadalhin na wig kasi baka mawala pa dun oras ng bihisan. Yung nag-aayos na lang kay Chrislyn yung bahala. Mangunguha pa tayo ng mga nilabhan natin sa labas. Ayan, masusunog na kami guys, nasusunog na. Nagsunog po kami ng mga basura namin. Ayan. Nagsunog po kami. Huwag niyong sabihin po na bawal kasi yun po talaga yung ano namin dito, susunugin yung mga basura kasi walang nagkukulik. Siyempre, babantayan lang. Baka lumayo. Mas mabuti yan para sa mga lamok kasi napakarami na po yung lamok. Sinunog na po yung ano. Hindi naman po ipinagbabawal sa amin dito yung magsunog ng basura. Mas pinagbabawal pa yung magtatapon ng basura kahit saan po kasi pag bumabaha dito, yun natatambak po banda doon. Wala namang nagkukulik dito ng basura, so yun po yung way namin na mawala yung mga basura namin. Nagsusunog po kami. Tapos nagsusunog po kami sa bandang hapon or sa ganitong oras para yung mga lamok is lumayo. Dahil maraming lamok dito sa bukid. Dahil puro mga damo. Sinasabi nga kakasira ng kalikasan. Parang hindi naman kasi yan yung usok inaano na po ng hangin pataas. Tapos wala naman pong masyadong kabahayan dito. Kaya yung ano lang talaga namin sinusunog yung mga basura namin kasi alam kong meron na naman dyan magkukomment na bawal mag-ano kasi nakasira ng ano kalikasan, tas air pollution daw. Parang hindi naman. Kasi pagkatapos pag naubos na yung mga basura masunog, mawawala na yan mawawala na yung apoy. Tapos kung ano naman po namin ilalagay sa sako, isasaking po namin yung ano, mas mahirap kasi nahirapan po kaming maghanap ng kung saan namin itatapon dahil pag linalagay po sa sako
nababasa po siya. Mas mahirap sunugin kasi hindi talaga nasusunog pag basa. Ayun. Kaya sinusunog na lang namin po yung mga basura namin. Dito si na basura, kanan mga shampoo. Waa. Kanan mga shampoo. So yan, marami na naman tayong tupiin. Tapos na po tayong manguha ng mga hinangir natin. Kaya nagsunog sila. Kasi pag hindi pa natin nakuha yung mga hinangir natin sa labas, mag-aamoy usok naman. Mawawala yung pagka-downy, yung amoy ng downy. Yun. So, yung gagawin naman natin ngayon, magtutupi. Lunes na bukas, magkakanda na naman po tayo. Magkakanda pulikit. Tas balak ko kaninang magpalit ng kurtina, hindi po na tuloy kasi yun, abutan na po tayo ng oras. Inabot-abutan na tayo ng oras hanggang sa dumating yung magtuturo kay Chrislyn hanggang sa umalis kami sa eskwelahan. Nakadalawang round ng practice sila Chrislyn kasi yung sunod nila na practice sa Merkulis pagkatapos ng exam, dahil bukas review lahat sila, review ang exam yun nga 1920. So pagkatapos ng exam sa Merkulis, siyempre walang absent, nandyan po lahat kasali ng mga Mr. and Miss Pleady. Ngayon kulang, hindi rin yung nila practice dahil maraming kulang, maraming absent. Siyempre iniisip nila nga ganun pa rin yung practice namin, pabalik-balik. Ang inaano lang po yung practice para po nila ma-memorize talaga, perfect po nila yung practice nila dahil nagkakasalungat, kakasarusalubong sila, lalong-lalo na yung kinder, grade 1. Siyempre maliliit pa. Yun. May pa Emilda, may pa pa San Jose, may pa Tacloban. Nagkaiba-iba yung nila. Nagrarambulan po sila sa gitna ng gym, ng covered court. Oh my gosh. Hindi ko talaga maano kung ano po yung unahin natin. Pero last na to guys, na pag yung tupi. Yan yung tupiin natin, isang katutak. Ayan, mawawala na yung apoy. Doon konti na lang, ganun lang. Malaki kanina pero ngayon konti na lang yung apoy. At habang nagtutupi pala tayo guys, sabayan natin mag-live ng pupo dahil hindi pa pala ako nakapag-live. Hindi pa tapos yung tasking ko dahil nabisi nga talaga tayo. So ayan, hindi po ako pasa ng tasking ko pag hindi kumpleto kung walang live. At sayang naman po yung points natin na 1K. So ayan, habang nagtutupi, mag-live po tayo isang oras. Oh my gosh, tapusin natin po ito na pagtupi dahil bukas mabibisi na naman po tayo. Sasama tayo sa eskwelahan, tas
yun nga, linggo ng wika, pero hindi naman basta pinapagsuot lang po sila ng buwan ng wika na dress, mga suot pala, napaka Filipina dress. Tas yung mga lalaki naman is si Pinsoy, lang po siya bukas, civilian lang muna kasi hindi nahandaan. Tas wala naman, hindi naman majority po na magsusuot ng ganun. Kung wala, formal attire lang. Wala sa pilitan na lahat po magsusuot ng ganitong ito sa pa ito ni Sia nung daycare pa siya, medyo sakto pa naman, so yun, hindi na lang muna binilhan ni Mama Walin. Yung kay Creslin lang po kasi in-order lang po niya dito sa malapit lang sa amin, may nagpapa-order ng mga tawagin na lang po natin na seller po siya, kahit po niya binibinta. Yun din po yung in-orderan po namin ng bigas. Orderan namin ng bigas. Pag mag-order po ka ngayon, syempre magkukontak pa siya ng mag-order na iba kung anong orderin. Tapos hanggang sa Sabado, kung marami na pong nag-order, kaya niya kukunin. Kung marami na pong order sa kanya. Kasi alangan naman, kasi sa Danau yun kinukuha. Alangan naman mag-order ka ngayon, isa lang, pupunta ka agad sa syempre hinihintay po niya yung marami pong mag-order sa kanya para isahan na lang na pagkuha. At saka na ibigay ko na pala kanina yung kay Dadan, yung Chucky. Naibigay ko na nga sa kanya yung isang ng Chucky, ayan, kasi box po ito. Kinuha ko yung isang linyada, tapos binigyan ko po siya ng isang paktin ng Dutch Mill. At hindi naman po siya yung nabigyan ko, yung kuya niya kanina, kasi nagpunta po dito maaga pa. Natutulog pa nga si Creslin. Sabi niya, maayo Mama Dax, magbabayad daw si Mama sa kuha ni Dandan dito na Chucky. Sabi ko, wag na lang, wag na yan kuno. Kasi sabi naman ni Madam na lista ko lang daw yung hinano ni Dadan dito. Hindi ko naman yun linilista kasi hindi naman araw-araw babayad sana. Sabi ko, wag na lang, itago mo na lang yan para may pambaong ka bukas. Tas ito ibigay mo kay Dadan. Tas pag alis namin kanina, nagtanong si Madam Rose, sabi niya, Mama Dax, nanalo ka na puno ng loto. Dahil nagbigay naman. Singko, hindi Madam, meron po nagpabigayan kay Dadan. Hindi naman pumunta si Dadan ngayong araw sa bahay kasi may bisita po sila. Yung ni Madam, nandyan po yung pala yung ni Sansan short, nakuha yung yan, na tingnan, sagwa na tingnan yan, parang nakaigit. Sabi ko, hindi naman nagpunta si Dadan ngayong araw, kaya inano ko na lang kay kuya niya. Tsaka hindi dapat paalamin si Dadan na hindi dapat makita ni Dadan na mayroon po siyang ganoon, dahil sabi pa ni Madam, hindi tatantanan kung hindi maubos. Kaya sinikrito lang. Ngayon na mayroon si Dadan stock doon, hindi mo na yan magpupunta dito. Hindi yan magano na padak, nak. Yung tawag sa akin, padak. Malayo pa yan, doon pa sa labas. Tawag na yan, padak, nak. Natatawa yan. Tapos didiretso yan dito sa loob ng tindahan.
pumunta na lang si si Dadan dito, titain, magpasalamat po siya. Tatawa nga si si Madam, sabi niya doon mo sayo lang muna kuno si Dadan Madax, sabi ni Madam, baka kuno nagkukulang ka pa dyan kuno ng sasawayin. Ako agoy, Ginoo ko, matatanggal na yung ulo ko. So ayan, yung t-shirt ni Sansan hindi ko kinutupi kasi hinahangir lang niya. Yan, marami po siyang hangir doon, hinahangir lang, hindi na kailangan tupiin. Tapos tinitingnan ko yung mga print kasi nagkakapalit-palit minsan, kakabali-bali yung pag ko lagay, dahil halos mga t-shirt nila itim, minsan nababaliktad yung pagkalagay ko. Yung kay Sansan napupunta kay Christian, yung kay Ronald napupunta doon kay Sansan, yung kay Ronald napupunta doon kay Papa Bits, kasi halos paro-pareho. Sa ulo, oh my gosh, ang dami nito. So ayan guys, bye bye muna, tatapusin ko lang po yung pagtupi ko. Shout out po sa lahat, lahat po, shout out po sa inyo. Thank you po sa mga nagsusuporta. Thank you din po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. God bless us all. At saka yan, bye bye muna. Thank you for watching po. Bye. Kamusta na lang po kayong lahat dyan? Kung sino-sino po yung mga nakakapanood, yung mga bago pa lang na nanonood, yun, sana naman huwag nyo lang po akong yung comment lang po kayo ng dyan, yung hindi po nakakasama ng loob, yung mabuti lang ba, walang so yan talaga, bye bye muna. Ako sa yuyo ko, nahihilo po ako kasi inuukay-ukay ko po kung mga kanino to. So yan, bye bye ulit. Thank you for watching.